Okay, welcome back po sa ating channel mga kaibigan, at kumusta naman po kayo at sana ay nasa mabuting kalagayan lang din, no? Matagal-tagal din tayong hindi naka-upload sa ating channel, pero pinagsikapan naman natin na makaambag ng kaalaman sa pamamagitan ng pag-upload ng mga video natin. Meron pala tayong repair ngayon, isang rechargeable na disc fan. Okay, ito pala yung switch niya, no mga kaibigan. Kapag brown out, pwede tayong gagamit dito sa DC. Ibig sabihin, kumuha ng enerhiya galing sa battery. Kapag AC naman, direkta siyang naka-plug sa ating outlet. Ito naman sa kanyang lead, ito yung sa kanyang ilaw dito. Off, on, ganun. Meron ding chargingan dito ng cellphone. So, ang output niyan din ito, nasa 5 volts na rin para makapag-charge ng cellphone. Ganon din dito sa kanyang switch din na sa speed tool niya, sa ikot, pwedeng mababa, pwede ring mataas, high and low. At pwede rin dito sa 12 volts DC natin, no, na ang supply papunta dyan. Okay, ang issue niya nito, subukan lang natin, no, i-plug in na natin. I-plug na natin dito sa outlet, no. Ayun, makikita natin na nag-charge yung ating rechargeable na disc fan. Pero tingnan natin kung umiikot ba, no. Ilalagay natin sa AC. Ayun, walang nangyari. Dapat sana iikot na yan siya kasi nakaswitch na tayo dito sa AC. Pwede nating ilagay sa low, pwede rin sa high. Walang nangyari talaga, no. Itong sa lead niya, pwede, okay. Umukay din dito sa lead niya. Ang sa pag-ikot lang talaga, wala. Kaya bubuksan na natin to para malaman na natin kung ano ang dahilan. Ang supply pa nito mga kaibigan, dumaan pa dito sa kanyang transformer, no. Ito yun siya, ang step down transformer. Siguro nasa 9 or 10 volts lang to siya. Pagkatapos ng transformer, itong dalawang wire na to, papunta dito sa kanyang power supply board. Dito yon. Dito makikita natin yung mga rectifier diode niya. At pinilter din ito ng kapasitor. Tapos papunta na dito sa kanyang control board, no? At pupunta na rin dito sa kanyang battery. Kaya yung sa battery natin, titistira natin yan kung dumating ba dito ang kanyang voltahe. Okay, salpa ko na, no mga kaibigan, para malaman natin ang kanyang supply. Sinalpa ko na doon. So makikita rin natin dito na umiilaw na. Merong yung indicator sa nagcha-charge. Pero tingnan natin dito kung dumaloy ba dito papunta sa kanyang battery. Ayan. Testira natin yung battery terminal niya kung meron ba. Ayan. Meron siyang supply, no? 5.8. So kung 5.8, hindi nakaabot sa 6 volts. So ang gagawin lang muna natin, no mga kaibigan, tanggalin muna natin itong sa connection sa kanyang battery. Tapos dito tayo mag check. So bali ito yung connection sa kanyang battery, no. I-detach muna natin or i-isolate muna natin ang battery para hindi tayo ma-misinterpret sa kanyang reading. So ito yung terminal sa battery. Testira natin, no, kung sakto ba or tama ba sa supply nung papunta sa battery. Ayun, mababa, no. Makita natin dyan, no mga kaibigan, na 5.37 lang siya, hindi siya umabot sa 6 volts. So itong battery, hindi ito siya mapupuno kasi 5 volts lang yung nisusupply niya. Tapos itong battery nasa 6 volts, paano niya mapupuno yan? At ito mismo yung battery, tingnan natin kung meron pa bang
laman. Kaibigan, meron siyang laman na 1 volt. Yun, makikita natin dyan sa tester natin na 1. Kaya siguro nag 1 volts lang to siya kasi ang supply na papunta dito ay mababa. Kaya tutrobol tayo dyan, mga kaibigan, kung saan banda yung problema. So ito siya na wire. Galing to siya dito sa kanyang power supply. Itong brown at white, no? Brown at saka white. Yan lang muna testiran natin kung ilan ang voltahe. So testiran natin, no? Makikita pa ba yung tester natin? Ayan, ito. Ayan. O ganun pa rin, mababa pa rin, nasa 4.9. So pababa tayo, no? So malamang dito na yung problema sa baba kasi hindi tugma doon eh. Hindi umabot sa kanyang desired talaga na supply. So dito sa kanyang power supply board. Ayan, dito tayo sa kanyang power supply section, no, na board niya. Nasa 3.4, no? Lalong mababa na tuloy. Okay, itong kanyang power supply, no, mga kaibigan, susuriin natin kung meron bang defective parts. Ayun, may nakita tayo dito na kapasitor na lumubo. Ang rating niya ay 2,200 microfarad na 16 volts. Ito lang muna yung hanapan natin. Tapos papalitan natin yan. I-update ko na lang kayo. Pero itong mga diode dito, i-check din natin to kung good pa ba o hindi. Ito na po mga kaibigan, napapalitan na po natin ng kapasitor na 35 volts yung pinalit ko kasi wala na tayong 16 volts pero the same capacitance lang din, 2,200 microfarad. Itong pinalit natin, mas malaki-laki to siya kaysa dati, kaysa luma. Pero okay lang yan siya kasi ang function niya ay nagpe-filter lang siya sa ating current or sa supply. Kasi pagka tapos dito sa apat na diode, hindi pa yan siya pure DC. Tinatawag pa siya na pulsating DC. Kaya meron tayong filter capacitor para mag-filter sa kanya para maging pure DC. At kung meron na siya dito, papunta na dito sa ating control board. Ang bago natin ikabit to, no, mga kaibigan, susukatin muna natin kung kompleto ba yung supply dito na ni-required na para mapagana itong disc fan natin na portable. Ito, susukatan muna natin kung ilan. Yan, meron tayong digital multi-tester, no? Sundot ko na yung test probe dito, no, mga kaibigan. Sinusukatan na natin. So makikita natin dyan na 10.4 yung supply natin. Ayan, tama naman. So kasi okay na yung supply natin, ikakabit ko lang tong dalawang wire. Itong dalawang wire papunta to sa ating board dito, pinaka main board niya. Nagdi-distribute na yan siya kung saan yan siya gagamitin. Papunta ba dito sa kanyang fan or sa battery ba, no? Kasi nagcha-charge din to. Ito, rekta na siya, no? Titingnan natin, no, mga kaibigan, kung mayroon bang tagos dito sa kanyang battery. Okay, tinanggal ko lang dito, no, mga kaibigan, para malaman natin kung insakto ba yung voltahe na papunta niya dito sa ating battery para i-imbak yung charges. Ayan, galing yan siya sa board natin. So ito yung multi-tester natin. Ayun, sundutin ko na. Ayan, meron tayong nasukat dyan na ayan, 7.3. Okay, tama naman, 7.3, no, mga kaibigan, no. So panahon na ilagay na natin to dito kasi sakto na yung pag assist natin sa voltahe. Ito, nakabit ko na. Hayaan lang natin to na ma-charge itong battery. O, nasa 7.3.
So kung tanggalin yon, wala pa talaga tong charge, no mga kaibigan, no. Kung tanggalin natin yan, kung ilan na lang. Ayan. So nasa 4.4 pa. Dagdagan lang natin, no. Babalik ko lang muna. Ito mga kaibigan, siguro mga 4 hours natin itong charge, itong battery. At in-expect natin, kung hindi to siya sira, meron na to siyang charges. So titignan natin kung meron na ba. Ayan, makikita natin dito sa ating multi-tester. Yan, na merong 7.3 volts. Ongoing pa yung charging niya kasi makita natin tong charging niya dito na indicator, nagcha-charge pa. So ngayon, bubunutin ko na sa pinaplug natin kung ganun pa rin ba yung kanyang voltahe. Ayan, ayun, bumaba. Hindi na nag-charge, so bumaba yung charges niya dito. Nasa 1.19 volts or 1 volt na lang, no? So ibig sabihin itong battery na to, sira to. Siya, no mga kaibigan. Sira yung battery na yan. Ayun, ang pag-asa na lang natin ito mga kaibigan, itong sa AC na lang, kasi yung sa DC niya, yung battery ay hindi na maka-imbak ng charges. So sa AC, i-switch na lang natin dito sa AC pack, tapos select tayo dito sa high and low. Unahin natin dito sa low. Yun. Ayan, wala, hindi umiikot yung this fan natin. Subukan natin sa high. Ayan, wala pa rin. So duda na tayo nitong sa switch niyan, no mga kaibigan. Naka-switch yan siya sa AC at naka-high. So tingnan natin ang kanyang switch. Ito yun. Bali ito yun, no mga kaibigan, ang kanyang switch sa AC. So i-short na lang natin to para masubukan natin kung okay ba o hindi ang switch. Ayun, i-short ko na lang dito, no mga kaibigan, no. Ayan. So makikita natin na habang sinisort natin tong switch ay umiikot siya. Yan, no. Bitawan natin. Yan. Tapos i-short na naman. So ibig sabihin ang sira nito ay yung switch. So yung switch niyan, maghanap lang tayo kung ano yung papalit natin. Okay, ito, no mga kaibigan, napalitan na po natin ng switch dito sa kanyang AC at DC. Samantala yung sa DC niya hindi ito mapagana dahil sira yung battery natin. Pero kung makabili siya ng battery at mapapalitan natin ito ng battery, gagana tong DC niya. Okay, dito tayo sa AC, testingan natin at nakaposisyon na rin siya sa high. Testingan natin, no, sa AC, so switch natin, ayun, gumagana, off, gana, ayun. Okay, no mga kaibigan, i-testing natin low. Yan, low. Yan, gumagana din. So tapos yung LED, ayun, gumagana. So yun lang, no, yung sira, no mga kaibigan, yung kapasitor kanina, kung bakit mababa yung voltahe or charge na sinusupply niya doon sa board or sa papuntang sa battery, dahil pala sa kanyang kapasitor na lumobo. At ganun din yung battery niya, hindi na rin makaimbak ng charges. Kaya kung makabili siya ng bago yung customer natin, pwede na ito gagana na ulit kung papalitan ng bagong battery. So ang napagana lang natin itong AC niya, no, dito, no mga kaibigan, yung AC niya napagana natin. At yun lang muna tong gagamitin niya. Hanggang dito lang po, no mga kaibigan. Salamat sa panonood sa ating video. Sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan niyo naman, pwede kayong mag-subscribe at pakipindot na rin sa ating like button at notification bell. Maraming salamat po at ingat.